Nagbalik kay Jose ang magkakapatid, lalong tumindi ang tagutom sa Canaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Judah sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador." Sinabi ni Israel, "Bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin nakalain na pipilitin niya kaming dalhin ang aming bunsong kapatid. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, 'Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamayin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang bantuna ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil nakadalawang balik na kami ngayon." Sinabi ni Israel, "Kung yun ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alpansigo at almendra. Doblehin ninyo ang dalang salapi, sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaaring isang pagkakamali lamang yon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong yon upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko." Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin, at nagbalik sa Ehipto, kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan, "Isama mo sila sa bahay. Kasalo ko sila mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo." Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang dalhin sila sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, "Marahil, dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito, maaaring bigla na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno, at gawing mga alipin." Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, "Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang nagpapahinga kami sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakatas sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin." "Huwag kayong mag-alaala," sabi ng alipin. "Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una." Pagkatapos, inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Pinapasok sila ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa, at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos, inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose pagdating nito. Narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumuko silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos, tinanong, "Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya?" "Ginoo, buhay pa po siya at malakas," sagot nila. At lumuhad sila at yumuko muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, nagtanong siya, "Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak." Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin, at halos mapaiyak siya dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't pumasok siya sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na niya ang kanyang sarili, naghilamos siya, lumabas, at nagpahain ng pagkain. Ipinaghain ng mag-isa si Jose sa hiwalay na mesa at sa ibang mesa naman ang kanyang mga kapatid. Magkakasalo naman ang mga Ehipsyo, sapagkat kasuklam-suklam sa kanila ang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at tak-ang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila, at 5 beses ang dami ng pagkaing idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman.